sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama namin may kapal. Sumainyo At sumaiyo rin. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, inipot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siya mapalil ng mga Hudyo. Nalalapit na ang pista ng mga Porta, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis na kanya ng mga kapatid, si Jesus ay pumunta rin sa pista, ngunit hindi kaya. Sinabi na pinagpunta kay Jerusalem, di ba ito ang aking? Di ba ito? Di ba ito ang tao ang sinabi ng tayo? Kaya, lantaran siya na isang salita, ngunit wala silang sinasabi ng bansa. Baka naman nakilala ng mga Pilipino na siya ang Mesiyas. Walang nakakaalam kung saan nagmula ang Mesiyas sa pagkalito. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang tao. Kaya nung nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, ako ba'y nakikilala niyo? Alam ba niyo kung saan nagmula? Hindi ang pagpalito sa kanilang tao. Ang totoo ang siyang nagsubo sa akin, ngunit hindi ko siya nakilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa iyo. At siya ang nagsubo sa akin. Pinangkali ng takpin siya, ngunit wala ng ahas sa pagkakitiman niya oras. Ako ang Namin, Panginoong Yeso Kristo. kapatid. Magandang gabi po sa inyo lahat. Paano po ba natin nakikilala ang isang tao? Siguro yan magandang itanong kayo gabi nito. Paano po natin nakikilala ang isang tao? Nakikilala natin siya sa pagkakita ng pangalan, sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang mga pinag-aralan, sa kanyang kasanayan, tama ba? Parang ako nalatang sa babang hindi kayo sumasagot. So yun po, ibig sabihin, paano natin nakikilala ang tao sa pamamagitan ng kanyang pangalan, sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang kasanayan, sa kanyang katungkulan, natin nakikilala ang tao. Pero mas malalim pa natin nakikilala ang tao kapag tayo ay nakipag-ugnayan sa kanya, nakipag-ugay tayo sa kanya. Diba? Kung natin nakikita o kung natin nakikilala ang ugay ng ugali ng isang tao. Alam minsan po ay nakikilala natin ang isang tao sa pamamagitan ng kanilang mga kanilang alias. Tama po ba? Alam niyo po may alias. Isang po nagpunta ako din sa mundo. Nakita ko eleksyon yata ng chairman. Nakita ko yung mga kumakandidato. Ni-elect Boy Daga. Sabi ko, sino ba ito si Boy Daga? Pagpunta ko sa kabila, ni-elect Boy Kamatis. Sabi ko, sino ba ito si Boy Kamatis? Tapos yung isa, ni-elect Boy Duwag. Silang tatlo, nag-away-away. Sila yung mga kandidato, tatlong boy. Pero magkakaiba po, meron silang mga aliases. Si Boy Duwag, sabi ko, paano kaya mananalo si Boy Duwag? Eh dahil doon pa lang sa pangalan ng Duwag na, no? Eh, kabaliktaran pala dahil si Boy Duwag ay isang matapang tao. Si Boy Kamatis naman ay nagpamatong kamatis sa mukha. At yung pangatlo, si Boy Daga, bakit Boy Daga? Kasi po, mahilig siya paglalakbay kung saan saan. Yung po, pinaliwanag sa akin ng mga tao. Pero mga kapatid, ulitin po, natin sila nakikilala sa kanila mga aliases yung iba. Bakit po sinasabi ko? Kasi ngayong gabi ito, nagtanong ang ating Panginoon, nakikilala
Jesus. Yan din po itatanong sa atin. Nakikilala niyo ba? Ito po ang sunod natin. Siyempre, sasabihin natin, kilala po namin kayo. Kayo po ang Panginoon, kayo po ang Diyos. Pero mga kapatid, saan po natin nakuha kayo? Nakuha po natin yun dahil kasi napag-aralan natin sa simbahan, napag-aralan natin sa baptismo. Yung po yung ibig sabihin ng pagkilala natin kay Jesus. Pero mas higit pa doon mga kapatid. Kasi ang pagkilala kay Jesus ay hindi lamang sa libro. Ang pagkilala kay Jesus ay hindi lamang sa Ebanghelyo. Nakakatulong po ito. Kailangan kilalanin natin si Jesus sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng puro ng simbahan. Mas higit. Nagkakwento ko na lang sa inyo. Meron po isang mama na for the first time nakilala niya si Jesus. Tinanggap niya si Jesus. Tuwang-tuwa po siya. At talagang masayang-masaya yung buong. Tapos yung mga kaibigan niya, mga barkada, tinanong siya, sinubukan siya. Balita mo, kilala mo si Jesus. At sabi ng mama, kilala ko naman. Nakilala ko na si Jesus. Yun yung sagot. Kilala. Sabi ng mga barkada niya, talagang kilala mo si Jesus. Sige, saan siya pinanganak? Hindi ko alam. Sino ang kanyang mga magulang? Hindi ko alam. Sino ang kanyang mga kamag-anak? Lalong hindi ko alam. Di sabi ng mga barkada niya, hindi mo pala kilala si Jesus. Hindi mo alam sino ang mga magulang niya, saan siya pinanganak, sino ang mga magulang niya. Hindi mo kilala si Jesus. Di sabi ng mama, teka lang. Kilala ko si Jesus. Kasi nung tinanggap ko siya, hindi na ako conviction. Nung tinanggap ko siya, ay palagi na ako umuwi ng mataga sa bahay at hindi ko pinapabayaan yung bahay namin, yung pamilya ko. Nung tinanggap ko siya, naglingkod na ako sa Senyor. Ang minamahal ko na ako. Ang pinakamahalaga sa ating buhay ay maranasan natin si Jesus. At kapag naranasan si Jesus, ibig sabihin tinanggap natin si Jesus. Kasi pwedeng kilala mo si Jesus, pero mababaw ang pagkilala natin si Jesus. Ang pinakamahalaga po, maranasan natin yung kanyang pagpapakal, maranasan natin yung kanyang pagpapatawad, maranasan natin yung kanyang pagtanggap sa atin, maranasan natin yung kanyang awa. At kapag naranasan po natin yung anong gagawin natin, kwento natin ito sa mga tao. At sasabihin natin, nakita ko na si Jesus. Nakilala ko na si Jesus. Pwede kasi nagsisimba tayo, hindi po eh. Pero hindi mo pa nararanasan si Jesus. Pwede po yan, diba? Pwede ka magsimba, hindi po. Pwede mo basahin yung Ebanghelyo araw-araw. Pero ang mabigat, hindi mo pa rin nararanasan ang pagkakawat, ang pagkakakal, at ang pagiging maawain ni Jesus. Yung po inaatas sa atin na yung kami. Naranasan natin si Jesus at pagkatapos, pwede natin si Jesus. Mga kapatid, pwede nyo na si Jesus. Marahil hindi. Pagkatapos yung maranasan si Jesus, huwag nyo kakalimutan. Ikwento nyo si Jesus kung paano niya binago ang buhay. Yung pang pinakamahalaga sa atin. Ikwento natin si Jesus kung paano tayo binago ni Jesus at kung paano tayo naging mabait, mapagmahal, mapagpatawad dahil Jesus. Sana po mga kapatid, tandaan po natin, we belong to Jesus. Ako ay para Jesus. Sabay-sabay nga po tayo. Ako'y para Jesus. Huwag po natin kakalimutan. Kung ako ay para siya, kung ako ay para kay Jesus, gagawa ako ng lahat ng mabuti para kay Jesus. Amen.